Nagsasalita ang Panginoon sa atin ngayon. At the question is, nakikinig ba tayo? Are we listening? Are we listening? Apa! Nagsasalita ba ang Panginoon sa akin? Hindi naman ako pastor. Nadaya tayo ng kaaway. Nagsasalita sa atin yung Panginoon. Nadaya tayo ng kaaway. Nang pakikinig sa salita ng Panginoon requires special ability. Hindi po pakikinig para marinig natin ang voice ng Panginoon. It doesn't require a special ability or a special hotline. Kasi they need special people. Hindi yun po. Hindi mo kailangan ng special na tao para marinig ang voice ng Panginoon. Hindi mo kailangan ng special ability para marinig ang voice ng Panginoon. Hindi mo kailangan maging theologian para marinig ang voice ng Panginoon. Hindi mo kailangan magkaroon ng master degree para marinig yung boses ng Panginoon. Hindi mo kailangan maging pastor para marinig yung boses ng Panginoon. Kasi kung gusto mo talagang lakaran yung kalooban ng Panginoon, gusto rin ng Diyos na malaman mo ang kanyang kalooban para malakaran mo ito as soon as possible. Apa! Amen? Apa! Mahal tayo ng Panginoon. He loves you. He cares about you. At sa mga panahon hindi natin marinig o hindi natin siya susundin, God is so gracious, nakakatukin. Hindi kakatukan ha? Kakatukin kanya ulit. Sa mga panahon na tayo, o kakatukin kanya ulit para makuha ulit yung attention mo. Sa mga panahon na tayo tatakas at iiwas, nagsasalita ulit ang Panginoon. Because He cares for you. Ayaw kanyang makagawa ng isang desisyon na pagsisisihan mo habang buhay. Kahit na maging matigas ang ulo natin, He will keep on speaking. Kahit ayaw na natin sumunod, He will keep on knocking to us. Kahit hindi tayo maging tama, lagi siyang tatawag sa atin. Kahit hindi tayo masunurin, lagi niya tayong hahanapin. Kahit hindi natin siya ma-discern, lagi siya magpapakita sa bawat isa sa atin. Apa! Nakasunod ba? Apa! Because the real challenge is not really about your ability to hear. Hindi mo kakayahan mo makarinig. The real challenge is your ability to follow the voice that you hear. Yung boses na pinapakinggan mo, kung paano mo yung susundin. So, nagsasalita ang Panginoon, but are we willing to follow Him? Are we willing to obey Him? So, now, we want na tayong bilang mga Christian, bilang mga anak ng Diyos, ay lumakad ayon sa kagustuhan ng Diyos sa ating mga buhay. Sino sa inyo yung umaagri na kapag nagbabasa tayo ng Bible, ilalayo ka ng Bible sa kasalanan? Amen? Ituturo niya sa iyo yung tama at mali. Pero napansin niyo rin ba na yung Biblia, ilalayo ka niya sa kasalanan? Pero yung kasalanan, ilalayo ka niya sa Biblia. Amen? Na parang nawawalan ka na ng gana, na parang kapag namumuhay ka sa kasalanan, tumatabang yung panlasa mo sa salita ng Panginoon. Amen? At minsan, hindi na tayo nakikinig o umiiwas na tayo sa Panginoon. Nangyayari ba sa inyo na ganadong-ganado tayo pag may sinasabi tayo sa Diyos? Pero wala tayong gana pag ang Diyos ay may sinasabi sa atin. Amen? Na parang wala kang hilig sa salita ng Panginoon. Pero kapag may sinasabi ka, may pinag-pray ka, grabe, request mo talagang attentive ka, di ba? Pero bakit kaya parang pagdating sa salita ng Panginoon, wala tayong gana? Because it's possible for you to hear and know what's written in this. But if you will not allow the Word to confront who you are, walang magbabago sa ating buhay. Walang magbabago. Ulitin ko, posible natin marinig ang salita o boses ng Diyos. Pero kung hindi mo i-aalaw, hindi natin i-aalaw ang salita ng Diyos na harapin kung sino tayo, walang magbabago sa ating buhay. Amen? Now, ito lang masasabi ko sa mga tao sa Jeremiah chapter 5, verse 21. Life is filled with choices, and life is filled
with voices. Hindi lang po sa choices, kundi sa voices na kailangan natin maging mapili kung anong boses ang ating pakikinggan. Because your future will be affected by the voice that you are listening to. Kung kanino ka nakikinig, yun ang makaka-apekto sa takbo ng iyong buhay. At kaya nabibingihan at nagbubulag-bulagan ang mga Israelita at mga taga-Juda dahil mas nakinig sila sa boses ng ibang tao. Nakinig sila sa boses nila. Nakinig sila sa boses ng kaaway. At hindi nila narinig o pinakinggan. Kasi narinig na nila narinig nila. Pero hindi nila pinakinggan ang boses ng Diyos. Amen? So, wrong voice will lead you to the wrong choice. So, always focus natin yung ability to hear. Yung kakayahan natin makarinig. Makinig ang may pandinig. Focus natin yung kakayahan natin makarinig. To choose para piliin yung God's will and God's voice. Yung salita ng Diyos at yung gusto ng Panginoon. Kasi it will lead you to the right choice. God be the Lord. Palagi na tandaan na every after ng testimony, yan yung huli nating verse. To God be the glory. So lagi natin gagamitin once nag-testify tayo. Yan yung huling phrase. May sinabi ka doon na apat na mga naririnig tayo. Sabi niya po, si Lord, ako, kaaway, at ibang tao. Doon na lang tayo sa last, sa fourth. Paano po namin ma-eliminate para tatlo na ang kalaban namin para, ay dalawa na lang ang kalaban namin para hindi makinig kay Lord. Paano po namin ma-eliminate na marinig ang ibang tao? So yun po, sinabi mo nga po kanina na piliin natin yung boses natin, piliin natin. Pero minsan, may mga tao rin sa paligid natin na nakakatulong sa atin. Katulad ng sa prayer meeting natin nakaraan, ay yung pinag-usapan natin na may mga ibang tao na mabubuting puso at hawak ng Panginoon na makakatulong sa atin. May eliminate natin yun kung pipiliin natin yung maayos. May eliminate natin yun kung susuriin natin na maayos kung galing ba talaga sa Panginoon o galing sa kaaway. So, piliin natin na masuri tayo, unang-una mag-pray tayo. Unang-una mag-pray tayo kung galing ba talaga sa Diyos. Pag-pray natin na, Lord, tanggalin mo po kung hindi ito galing sa iyo. Lord, tanggalin mo po kung galing ito sa kaaway. At God, sasagutin niyo ng Panginoon. Natatanggalin niya. At kung galing nga sa Diyos, pananatilihin niya na nasa tabi mo at makakatulong sa iyo. So, sino po yung, paano ang gagawin ko yung iba? Ang tinutukoy na iba to, kaibigan mo, kaibigan, close friend. Paano ko po, kasi syempre may kaibigan ako sa mala elementary, high school, friend ko pa rin. Ang hilig niya mag-comment, paano ko po maiiwasan ang hindi sundin yung sinasabi niya? Dahil best friend ko siya eh. Paano ko po gagawin? Okay, close friend ko siya. Paano ko po maiiwasan para hindi ko na marinig ang voices from him or her? Paano? Sige ba? Sagutin ko ba? So, may two choices po tayo. Pwede natin matulungan yung tao na yun o pwede tayo umalis. Katulad ko, napili kong lumayo. Kasi may mga kaibigan ako kung naalala niyo po doon, na puro masasama, puro kababuyan, puro mali yung mga sinasabi. And nadadamay, hindi naman sila nadadamay. Na-influensya. Oo, na-influensyahan po tayo. Kapag pinapanatili po natin na sumama dun sa mga taong alam natin na hindi makakabuti sa atin. Kaya mas pipiliin po natin na sumama sa mga katulad nito, sa mga ganitong gathering. Kaysa po sumama sa mga taong hindi makakatulong sa atin o walang Diyos sa kanilang mga puso. So, ganun. Kaya
Mas pinipili natin mas importante sa atin yung Sunday, Saturday, and Friday na nandito tayo kaysa doon sa labas na wala din natutunan at influensyahan pa tayo ng mga mali. Ayun po. Narinig niyo? Hindi sa akin ito. Tulog mo. Joke lang. Joke lang. Alam na ha? Kung may kaibigan tayong warwara, okay lang kaibigan mo muna, pero example ka ha? Hindi mo gagayahin siya, but set an example. Okay ako dahil close na, uy, huwag na muna yan. At least, gagawin ka na ni Lord para maayos yung buhay mo. Pero hindi, never ka magpapaawa sa Kanya. Kaya, mas mabuting uma-attend ng very good. Lahat ng activities ng church, yun ang mindset ng mga ahaba. No excuses. Kasi ang Panginoon, no excuses siya sa iyo. Kaya no excuses. Huwag mong gamitin ang study. Hindi po ako makakaano kasi hindi pa makaganan. Unahin ko po to. Huwag mong gawing excuses. Mas lalo kang mahihirapan kung wala ang Panginoon. Kasi bibigyan ka ng wisdom para maayos mo yung dapat mong ayusin sa paaralan. No excuses. Lalo na kayo. Lalo na tayo. Bilang mga daluyan ng pagpapala, workers as examples sa church. Never an excuse. Clear? Alright. May question pa kayo, Josh? So, matindi na lang yung kalaban natin ngayon ha. Nagdalawa, napapakinggan. Ako at yung kaaway. So, anong panlaban natin yun? Pray. Love niyo. Ano panlaban? Pray na tayo.